Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Patuloy na nagpapaulan ang Typhoon Karen habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kung ating pong matatandaan, alas 2:30 kaninang madaling araw na maglandfall ang bagyo. Dito yan sa may bahagi nitong Baler sa Aurora. Ngayon nga ay nasa bahagi na ito ng Binalonan, Pangasinan habang tumatawid. Dito po yan sa bahagi nitong gitnang Luzon. Taglay nito ang hangin umaabot sa 130 kilometers per hour. Bahagya po yung humina pero lumakas pa rin yung kanyang pagbugso. Umaabot na po yan sa 220 kilometers kada oras. Inaasahan natin ang patuloy nitong pagkilos, yan naman po ay sa direksyong west-northwest. Bilis naman na 22 kilometro kada oras. Dahil nga tinatahak ng bagyo itong gitnang Luzon, ibig sabihin yan magpapatuloy yung mga pag-ulan dito sa atin sa malaking bahagi ng Luzon, kasama po dyan itong Metro Manila. At dahil naman dito sa epekto ng bagyo, inaasahan natin yung moderate hanggang sa heavy rains. Dito po yan sa mga lugar na sakop. Itong 400 kilometers diameter ng ating binabantayang sama ng panahon. At sa ngayon naman nakataas po yung gale warning. Dito po yan sa may northern seaboards, itong eastern seaboards, itong southern Luzon, pati na rin sa nasabing mga baybayin itong southern Luzon. Ibig sabihin, bawal munang pumalaot yung mga may maliliit na sasakyang pandagat dahil nga sa maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Sa mga babawala naman ng bagyo nakataas, itong tropical cyclone warning signal number 3. Dito yan sa bahagi ng Pangasinan, northern Zambales, pati na rin sa Tarlac. Pinag-iingat din sa lakas ng hangin nga abot sa 170 kilometers per hour within the next 18 hours yung mga residente ng La Union at sa Benguet. Nasa ilalim naman ng signal number 2 itong Nueva Ecija, Aurora, bahagi nitong Nueva Vizcaya, pati na rin itong probinsya ng Quirino at Ilocos Sur. Same weather condition para sa mga residente ng Mountain Province, Ifugao, natitirang bahagi ng Zambales, Pampanga at Bataan. Dito naman sa atin sa Metro Manila, mula po sa pagiging nasa ilalim nitong signal number 2, sa ngayon ay nasa signal number 1 na lamang tayo pero posible pa rin yung hangin aabot sa 30 hanggang sa 60 kilometers per hour. Ganyan din sa bahagi ng Southern Isabela, Bulacan, Rizal at sa Northern Quezon. Signal number 1 din ang Polillo Island, Ilocos Norte, Abra, Kalinga at Southern Apayao. Nasa ilalim din ng signal number 1 ang Cavite, Batangas at Laguna. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Be safe tuwing may bagyo. Tumutok sa lagay ng panahon. Manatili sa loob ng bahay at lumayo sa mga bintana para di masugatan kung nabasag ang mga ito. Maging handa sa posibleng brownout. Sa paglikas, siguraduhing nakapatay ang main switch ng kuryente, mag-head count at dalhin ang survival kit. Kung nasa labas, umiwas sa mga puno, poste at anumang bagay na maaaring tumumba o mahulog. Maging laging handa para mailigtas ang sarili at ang pamilya. Sa taya naman ng ating panahon para po dun sa mga residente ng mga lugar na nasa ilalim ng signal number 2 at signal number 3, nakakabanggit lamang natin, pinag-iingat po kayo dahil sa posibilidad ng storm surge. Samantala, masungit na panahon naman ang iiral dito sa atin sa Metro Manila, paakyat dito sa bahagi nitong Central Zone, gayon din sa rehiyon nitong Ilocos, pati na rin ang probinsya ng Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Southern Isabela, Mountain Province, Ifugao, pati na rin sa bahagi ng Rizal at sa Camarines Norte, pati na rin sa bahagi ng Quezon, kabilang po dyan itong bahagi ng Polillo Islands. Maulang panahon naman na may kasamang bugso ng hangin, yung mararanasan sa bahagi ng Abra, Kalinga, natitirang bahagi ng Isabela, sa bahagi nitong Southern Apayao, gayon din sa may Southern Cagayan Valley, pati na rin sa bahagi nitong Oriental Mindoro, probinsya nitong Cavite, hanggang dito sa may bahagi ng Batangas, Laguna, Marinduque at Camarines Sur. Maulap na kalangitan na may tsansa ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan naman yung iiral. Dito po yan sa natitirang bahagi nitong Luzon, pati na rin dito sa western section ng Visayas. Kasama po dyan yung probinsya ng Cebu. Ang natitirang bahagi naman nitong Visayas, pababa dito sa bahagi ng Mindanao, makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Pero posible pa rin yung mga isolated rain showers or thunderstorms. Kung atin naman pong babalikan mula nga sa pagiging low pressure area, naging bagyo itong ating binabantayang sama ng panahon, dito po yan sa loob ng area of responsibility. Noong
October 13. Patuloy po itong lumakas at matapos nga maglandfall sa bahagi ng Aurora ay inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Lunes. At sa ngayon naman nakabantay tayo. Dito po yan sa isang sama ng panahon sa labas ng Philippine boundary. Ito po yung may international name sa ngayon na Haima. Ngayon nga po ay nasa labas ito ng PAR. Yan po ay huling namataan sa layong 1,525 kilometers silangan ng Mindanao. Sa ngayon po bahagyan na itong malakas na sa kategorya itong tropical storm at inaasahang tatahak ito dito sa bahagi ng extreme northern Luzon sa mga susunod na araw. Kaya naman tutok lamang sa mga updates ng Pag-asa at Panahon TV. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Ako po si Desiree Jonio. Magandang umaga sa inyong lahat.